Samantala, re-rekomenda na po ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglipat ng rehabilitasyon ng EDSA Rebuild sa taong 2026. Paliwanag ng DPWH, magiging pahirapan na ang rehabilitasyon sa EDSA sa buwang ito dahil sa tag-ulan. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard. Ryan, masusing pinag-aaralan ng DPWH ang iba't ibang engineering technologies at materyales na maaaring gamitin para sa EDSA Rebuild Project para mabilis itong matapos at maibsan ang epekto sa trapiko. Irerekomenda ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglipat ng rehabilitasyon ng EDSA sa taong 2026. Posible kasing mahirapan ang pagpapatupad nito sa mga susunod na buwan, bunsod ng inaasahang pag-ulan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, inatasan sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na humanap ng paraan upang maisakatuparan ng proyekto nang hindi ito tumagal. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang publiko sa EDSA Rebuild na posibleng magdulot ng matinding trapiko. Kalaunan ay sinuspindi ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing proyekto para bigyan daan ang mga ahensya ng gobyerno na makahanap ng mas mainam na paraan sa pagsasaayos ng EDSA na pangunahing dinadaanan ng libu-libong motorista at commuter. Sinabi ni Secretary Bonoan na kasalukuyan ng nagsasagawa ng pag-aaral ang DPWH ukol sa mga bagong teknolohiya at materyales na maaaring gamitin upang mapabilis ang pagsasagawa ng proyekto. Batay sa naunang plano, magsisimula sana ang rehabilitasyon sa bahagi ng EDSA mula Pasay City hanggang Shaw Boulevard at inaasahang tatagal ng 2 hanggang 3 taon. Kasama rin sa orihinal na plano ang pagpapatupad ng odd-even number coding scheme para mapagaan ang trapiko. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, may 2 uri ng engineering technology na kasalukuyang pinag-aaralan para sa EDSA Rebuild. Inaasang makatutulong ito upang mapabilis ang proyekto at mabawasan ang epekto sa trapiko, lalo na sa mga commuter at motorista. Ryan, sa lagay ng trapiko, yung EDSA Quezon Avenue southbound ay mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan, habang ito yung nasa tabi ko lamang na southbound lane ng EDSA Quezon Avenue, nakahinto lamang ito dahil sa stoplight sa intersection. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. May bigla ang buhos ng ulan dito sa aking kinatatayuan sa EDSA Quezon Avenue, kaya para sa ating mga kababayan na ngayon pa lamang aalis sa kanilang tahanan, magbaon po ng payong at mag-ingat sa inyong paglabas. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.